natin. Punta naman tayo mga kababayan dito kay Chavit Singson. Naalala niyo po nung nakaraan mga kababayan, tinanggap po ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson ang panawagan mga ka-GPnatics na magtestigo itong si Chavit Singson dahil ito po ang inaangal nitong si Senador Rodante Marcoleta. Bakit hindi daw pinagbibigyan ni Ping Lacson mga kababayan ang kahilingan na maging witness dahil marami daw pasabog itong si Chavit Singson mga kababayan hinggil sa flood control anomaly. Pero ngayon mga ka-GPnatics, katawa-tawa ang mga nangyayari. Bakit katawa-tawa, GP? Piruin nyo, ito, nag-antay ng maraming pagkakataon, nagpadala ng sulat, nagpadala ng email, kaya Chavit Singson, ang Blue Ribbon Committee, mga kababayan, pero wala pong sagot. Walang reply. Ano to? Gusto mo? Tumistigo pero walang affidavit? Parang sinabi mo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, gusto ko lang magsalita, pero wala akong dadaling testigo. Wala akong dadaling dokumento. Ano lang to? Personal knowledge ko lang. Hindi pwede yung ganun. Kailangan meron kang sinumpang salaysay, mga kababayan, na magiging parang backbone or titingnan. Diba? Siyempre, dito magre-rely yung mga, yung mga members ng Blue Ribbon Committee. Paano sila magtatanong kung wala kang affidavit? Diba? Paano nila malalaman? Saan ka ba magsisimula? Saan ka ba magtatapos? Oh. So, ayan, mga ka-GPnatics. Ayon dito, sa balita, Singson failure to submit affidavit forces Lacson to defer Blue Ribbon Committee flood control probe. The pending submission of a sworn affidavit by former Governor Singson on his alleged knowledge on the flood control fund scandal has compelled Senator Panfilo Lacson to postpone the resumption of the investigation into the irregularity. The Senate Blue Ribbon Committee, which Lacson leads, has deferred its April 14 hearing on anomalous flood control projects, which was originally set to hear Singson testimony on the controversy, but Lacson said he may consider calling a hearing if Singson submitted at least a copy of his draft affidavit. And if 5 more committee members signed the partial committee report, so it could be reported out on the Senate floor. Mga kababayan, so binibigyan naman daw pa ng pagkakataon, no? Si Chavit Singson na kapag mag-submit man lang siya at least a copy of his draft affidavit, matutuloy naman ang pagdinig. Pero hindi siya papayag na gawing mga kababayan, laughing stock ang Blue Ribbon. 'Di ba? Nakatawa-tawa na komite. Kasi biruin mo. Ano, papayag ka ba? Ano to, style Marcoleta? Mga kababayan, na walang betting, wala man lang affidavit na ipapasa tapos magsasalitain mo. Hindi mo dapat i-entertain yung mga taong ganito. Siyempre, mga kababayan, paano mo paniniwalaan to? Wala man lang siyang sinumpang salaysay. Di ba? Kailangan mo yun eh. Di ba, pag pumunta ka nga sa abogado, pumunta ka sa korte, pag pinanumpa ka, mga kababayan, kailangan may affidavit ka. Ito bang nakasulat dito ay totoo at pawang katotohanan lamang? Oh. Kapag pumunta ka doon, tapos wala kang affidavit, magsasalita ka lang, mga ka-GPnatics, ano magiging basis doon? Di nagbuka lang tanga yung mga Blue Ribbon members, lalong-lalo na yung chairman. Di ba? O, kita nyo. Noong sila po ang humihingi, si Marcoleta, pinipilit niya, inaaway niya si Ping Lacson. Bakit daw hindi pinagbibigyan si Chavit? Sabi ni Ping Lacson nun, paano siya pagbibigyan? Paano namin siya ipapatawag? Hindi man lang siya nakikipag-communicate sa amin. Hindi man lang siya nagpapasa ng kanyang draft affidavit. Anong sinabi nung nakaraan? O sige, imbitahan natin. Formal na nating imbitahan si Chavit Singson. In-email nila. Ano pang ginawa? Pinadalhan, mga kababayan, ng letter sa kanyang office mismo. Doon sa kanyang address, pinadalhan din.
hindi sumasagot. Ibig sabihin, tumatandang to, wala po siyang interest, mga kababayan, na magsalita talaga. 'Di ba? Wala, baka ano lang yun yung paglabas niya sa publiko noon, paglabas niya sa mga rally-rally, alam niyo naman mahilig din to, parang mic defensor din to. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Florida Luna, Chavit is nothing, why giving him a set in the BRC? Well, mga kababayan, bibigyan natin ng pagkakataon. Si Lacson bibigyan ng pagkakataon. Si Chavit, mga kababayan, in sake of fairness, di ba? Para magkaroon ng fairness. Ang problema, hindi po siya nakikipag-cooperate Hindi siya nakikipag-coordinate. Dinidedman niya yung email, dinidedman niya, mga kababayan, yung mga pinapadala sa kanya na sulat. So, bibigyan mo ng seat? Bibigyan mo ng importansya? Aantayin mo siya? Oh. Siyempre hindi. Oh, sabi dito, 4 out of 17 committee. Sorry. Lacson said he may consider calling a hearing if Singson submitted at least a copy of his draft affidavit. And if 5 more committee members signed the partial committee report, so it could be reported out on the Senate floor. 4 out of 17 committee members have signed the partial committee report. They were Senator Bams, Abam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, and Lacson. Lacson also said he might instead deliver a chairman's report on the flood control project's issue and forward it to the ombudsman with the documents, transcript, and other evidence gathered in at least 7 public hearings. This is to at least help the ombudsman in its going preliminary investigation, the senator said in a statement on Thursday. In his letter to Singson dated April 7, Lacson said the committee has deemed it necessary to reschedule the public hearing contingent on the mitigation of the current national energy emergency and the formal submission of your sworn affidavit, including all pertinent supporting documents. Additionally, the committee has deferred the resumption of the hearings pending the review and signing of the partial committee report currently before its members. Lacson noted the committee had given Singson until April 7 to submit his draft affidavit but did not receive any response. Ano nang petsa ngayon? April 10. 'Di ba? So 3 days wala pa ring reply, wala pa ring response. He said the initial invitation was emailed to Singson on March 25. March 25 pa pala to. When he did not reply, the committee sent a copy of the invitation letter to him at his residence last April 6. The letter of the deferment of the hearing was sent to Singson on April 7. Dami ng binigay na pagkakataon, wala pa rin. Nako, super ang gusto super VIP. Gusto bibigyan ng seat, ayaw naman na magsalita, ayaw naman mag-response. Ano to, mga kababayan? Si Marcoleta lang ba nagsasabi na gusto magsalita ni Singson? Pero si Singson talaga ayaw naman talaga magsalita, o baka naman, mga kababayan, ayaw ko magsalita doon, baka maging Guteza rin ako. Wait lang kanina. Ito pala yung mga kababayan. Ito pa yung mali sa sinabi ni John B. Crimulya. Pahabol ko lang. Salamat, Ma'am Mine. Ito yung gusto kong sabihin kanina nung binabanggit si Cassandra Ong, mga kababayan. At large, si Cassandra Ong, mga ka-GPnatics, hindi po siya nakakulong. 'Di ba? At large po si Cassandra Ong, hindi po siya nakakulong, mga ka-GPnatics. Kaya nagtataka ako kasi ang nakakulong lang si Alice Guo. Si Cassandra Ong is at large. Hindi po. Ang alam ko, at large si Cassandra Ong, Mamine. Kaya sinasabi ni John Vic, kasinungalingan yun. 'Di ba? Kasinungalingan yun. Wala naman tayong nakita na pinahuli si Sandra Ong ulit. Kasi after po niyang
palayain, mga kababayan, ng House of Representatives nung natapos po yung 19th Congress, yun na po, hindi na natin mahagilap si Cassandra Ong. So how come that John B. Crumulya told earlier na nakakulong itong si Cassandra Ong? Baka naman nananaginip lang din ng gising etong si John B. Crumulya. 'Di ba? Hindi po nakakulong. At large po 'yan. Sabi pa dito, pati rin si Atong Ang, sabi andito lang sa Pilipinas at may nakakita, hindi raw lang nila inabot. Sabi ni John Vic, mga ka-GPnatics, kalokohan. 'Di ba? Oh, ginagago lang tayo ni John Vic Rimulya eh. Para makita nyo, mga kababayan na at large, si Cassandra Ong, madali namang hanapin yan. Hindi ko nga lang nadibang kanina dahil medyo ako nakatutok doon sa ibang bagay. Kaya hindi ko nakalimutan kong sabihin, ano? Si Cassandra Ong nakakulong. Mabuti na lang pinaalala ni Ma'am Ini. 'Di ba? Wala po sa kulungan si Cassandra. Sabi ni Woodrow, papogi lang dayta Brad. Awan talik ko dayta nga tao. Oh, magaling talaga yan si Hilo Garcia ng pera-pera. Sanay na sanay sa corruption kaya pareho pakpak nila. Baka nasa isip ni John Vic nga si Alice kasi nga sabi niya nakakulong daw si Cassandra. Si Alice Guo ang nakakulong, si Sandra at large. Oh. Yon. So, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayon. Maraming salamat at hanggang sa muli, mga kababayan. Oo, na-release si Cassandra Ong ng Congress nung natapos yung 19th Congress at after nyan, mga kababayan, nagtago na. Nagpakalayo-layo na sila kasi wala namang hold departure order etong si Cassandra Ong. Okay?